Dominant Protector. Credit to the author. 1411-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, sa sandaling ito, may kumatok mula sa labas ng opisina ni Amara. Ipasok. Naisip ni Amara na narito ang kanyang nasasakupan upang iulat sa kanya ang kaso, kaya sumagot siya. Ang taong iyon ay hindi niya subordinate, ngunit si Daryl mula sa House York. Amara, sinabi sa akin ng guard na bumalik ka mula sa misyon. Sinadya kong bumili ng masarap para sabay tayong magdiwang. Binabati kita sa pagkumpleto ng iyong misyon at nakabalik ng ligtas. Si Daryl ay naglakad palapit sa kanya na may ngiti at isang bag sa kanyang kamay, mayroong iba't ibang mga delicacy sa bag. Sa katunayan, araw-araw na pumupunta si Daryl sa opisina, ngunit sinabi sa kanya ng gwardya na hindi pa siya bumabalik mula sa kanyang misyon, kaya walang kahihiyang pumunta si Daryl upang tingnan kung nakabalik na si Amara o hindi. Walang imposible para sa isang kusang puso, sa wakas ay naghintay si Daryl hanggang sa pagbabalik ni Amara. Kaya naman, nagpunta siya upang bumili ng toneladang pagkain, sinusubukang ipagdiwang kasama siya at, sa parehong oras, palakasin ang kanilang relasyon. Malapit na ang pagpupulong ng Noble House, at habang naging malakas si House Turner matapos makuha ang suporta ni Hidden House Pitts. Nasa panganib ang posisyon ni House York, at alam ni Daryl na kailangan niyang gawin ang isang bagay para sa kanyang pamilya. Kung hindi, hindi na mapapanatili ni House York ang kanilang paninindigan. Hindi makapaniwala si Amara na si Daryl ang dumating, hindi niya maiwasang magsalubong ng kilay, bakit parang espiritu ang sinusundan siya ng lalaking ito. Hindi pa lang siya nakabalik ng kalahating araw, at dumating na ang lalaking ito para kumatok sa kanyang pinto. Hindi alam ni Amara ang gagawin. Tinitigan niya si Daryl. Bakit ka nandito? Anong problema? Di ba sabi ko? Matagumpay mong natapos ang iyong misyon, at narito ako para magdiwang kasama ka. Napangiti si Daryl. After ending this case, you should be free already, di ba? Makakapag-date ka na rin sa wakas ngayon, hindi ba? Alam mo, gusto ng tatay ko at ni Lolo Song na magkaayos na tayo sa lalong madaling panahon. Sino ang nagsabi sa iyo na libre ako? Hindi ka ba nanunood ng balita kamakailan? Maraming kaso ng pagnanakaw na nangyayari sa mga ilang araw na ito. Kailangan kong gamitin ang aking oras at hawakan ang bawat minutong posible upang simulan ang pagsusuri sa kaso. Kung wala nang iba pa, mangyaring umalis. Kailangan kong magtrabaho. Sabi ni Amara. Napaatras si Daryl, na alala niyang pinanood niya ang balitang iyon sa TV, ngunit wala itong kinalaman sa kanya, kaya hindi na siya nag-abalang maalala iyon. Si Amara ang pulis, kaya lahat ng krimen na nangyayari sa Stonegate City ay may kaugnayan sa kanya. Napakasama ng loob ng lalaking ito, bakit siya magnanakaw? Kung alam niya kung sino ang taong nasa likod nito. Nangako siyang bubugbugin niya ang lalaking ito hanggang sa ma-disable siya. Nagmumura si Daryl sa loob. Sinisira ng tulisang ito ang kanyang ginintoang pagkakataon. Kung kapos ka sa pera, pumunta ka sa ibang lugar para magnakaw, bakit ka pupunta sa teritoryo ni Amara? Sinusubukan niya ba akong gawin siyang kaaway? I see. Pero kahit isang Ironman ay kailangang kumain. Hindi naman tayo pwedeng magtrabaho ng walang laman ang sikmura, di ba? Tingnan mo, ito ay tungkol sa oras ng hapunan. Hindi pa huli ang lahat para wala munang makakain, pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagsusuri sa kaso, tama? Kumbinsido si Daryl. No, it's never too late to investigate first. You can go ahead and dig in yourself. Hindi na tumingin si Amara kay Daryl pagkatapos noon habang nakaharap siya kay Julian. Ituloy natin kung saan tayo huminto. Ahem. Nadismaya si Daryl sa loob, bakit ganito katanga itong kasamahan ni Amara. Ang dami na niyang pinaramdam, and this guy was still sitting there as in na parang walang nangyayari. Hindi niya ba alam na nakaharang siya sa daan na parang bumbilya? Kaya naman, muling umubo si Daryl. Manong, anong oras na? Di ba after hours kahit gusto niyong mag-overtime, hindi ba dapat kumuha muna kayo ng makakain? Tsaka kahit wala kang ganang kumain, naniniwala akong nagugutom ang kasamahan mo rito, di ba?
Hindi mo naman kayang pahirapan ang mga tao kasama mo, di ba? Ayos lang, hindi naman ako nagugutom. Nakipagtulungan si Julian, alam niyang hindi gusto ni Amara ang pakikipag-usap kay Daryl, kaya nagpa siya siyang tumulong. Halos sumabog si Daryl matapos marinig ang sinabi ni Julian, na isip niya, airhead ba ang taong ito? Halatang pinapahiwatig niya, bakit hindi niya maintindihan. Si Daryl ay walang ibang pagpipilian. He went straight to the point, "Sir, I want to have a date with my girlfriend here, why don't you go and have your dinner first?" Girlfriend mo. Sumimangot si Julian, ayaw niyang idikit ang ulo niya sa simula pa lang. Kung tutuusin, hindi niya kasintahan si Amara at lahat hindi siya posibleng pumasok para pigilan si Daryl. Gayunpaman, hindi na niya kayang panindigan kung paano tinatrato ni Daryl si Amara nang tumayo siya para sa kanya. Kahit na hindi niya kasintahan si Amara, kapatid niya ito. Medyo mahalaga pa rin ang posisyon niya sa puso niya, kaya niyang tanggapin si Amara na kasama niya ang kanyang kasintahan, basta masaya siya. Hindi magkomento si Julian tungkol dito, ngunit hindi niya matiis kapag ang isang taong kinasusuklaman ni Amara ay nanliligalig sa kanya. Kung ito ang matandang Julian, hinding-hindi siya tatayo sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, si Daryl ay isang Mystic Class Master, at siya ay isa lamang Golden Class. Ang kanilang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki. Gayunpaman, ang mga bagay ay iba na ngayon. Pareho silang Mystic Class Masters. Ito ay naging dahilan upang ang tono ni Julian ay naging mas matatag at may kumpiyansa. Natural, Amara, anong problema nitong kasamahan mo? Bakit ang sensitive niya sa relasyon natin? Gusto ni Daryl na lumipad si Julian ng may sampal, ngunit alang-alang sa reputasyon ni Amara, nagpa siya siyang magpigil. Maaari kong baliwalain ang lahat, ngunit hindi ang relasyon ng kapatid ni Amara Lil. Si Julian ay nagagalit sa kabaitan ni Daryl at sa kanyang nakakagambalang ugali. Tumayo siya at malamig na tinitigan si Daryl. Daryl, right. As a man, you have to have honor. Kung hindi kanya gusto, what's the point of you harassing her all the time? Sino ka? Hindi makapaniwala si Daryl na ang taong nasa kanyang harapan ay napaka-istorbo, na tinatawag ang kanyang sarili na kapatid ni Amara at lahat. Pagsasabi sa kanya na magkaroon ng karangalan at itigil ang panggigipit sa kanya. Sino siya sa akala niya? How dare he act off in front of him? Kung hindi lang dahil nariyan si Amara, pinalayas na sana niya ang lalaking ito. Taos puso, ang apelyido ko ay Colton, Julian. Iniunat ni Julian ang kanyang kamay at mahinang sinabi. Sa tingin ko narinig mo na ang pangalan ko. Ha! Walang intensyon si Daryl na makipagkamay kay Julian nang humagalpak siya ng tawa. Akala ko kung sino ka, kaya ikaw ang kahihiyan ni House Colton. Kayong mga Colton ay baka hindi man lang makakuha ng matatag na posisyon sa Noble House meeting. Ang maagang yugto ng Golden Class. Ops! My bad? I didn't know if you've advanced your rank recently. Marahil nasa peak early phase ka na. Daryl, mag-ingat sa sinasabi mo, ang tagapagmana ng House York. Isang taong ganito. Binawi ni Julian ang kanyang kamay. Naiinis siya sa inaste ni Daryl. Sinimulan niya ang pakikipagkamay, ngunit tuluyan siyang hindi pinansin ni Daryl. Literal na hindi niya sineseryoso si Julian, hindi inilalagay si Julian sa kanyang mga mata. 14-12. Magsasalita ako sa paraang gusto ko sa iba't ibang tao. Sa isang bumagsak na bahay na tulad mo, ano pa ang inaasahan mo sa akin? Sabi ni Daryl habang nakatingin ng masama kay Julian. Maging tapat tayo dito, kung hindi dahil sa kasunduan sa kasal na ginawa ninyo sa sinaunang sekta. Ang iyong bahay, Colton, ay maalis na sa listahan ng mga maharlikang bahay. Ni hindi nga natin alam kung ito ay totoo sa puntong ito gaano na ba katagal, pagkatapos ng lahat. Hindi masyadong maganda ang mukha ni Julian, ngunit sinabi ni Daryl ang katotohanan natural, ang katotohanan ng nakaraan. Ang lumang bahay, Colton, ay hindi isang bagay na kayang suportahan ni Julian ng mag-isa. Palagi siyang gumugol ng oras kasama si Ann Janwen at kumakain at nakikipaglaro at umiinom kasama sila, bilang bahagi ng mga maniniil na Stonegate. Lahat ng iyon ay ginugol sa walang kwentang mga gawain, hanggang sa isang araw ay nagising siya.
Bagamat huli na nalampasan na niya ang pinakamagagandang taon para sa pagsasanay at makitang si Amara ay lalong umunlad sa mundo ng practitioner, habang si Julian ay nanatili sa parehong antas, nagpasya siyang pagbutihin ang kanyang sarili. Nagpunta siya upang gumawa ng trabaho sa pagdakip sa mga kriminal, pakikipaglaban sa mga drug lord, sinusubukang buksan ang kanyang potensyal. Pero dahil sa edad niya, hindi nag-improve si Julian. Hanggang sa nakilala niya ang mentor niyang si Eagle. Ang pagsasanay na ito ay sinasabing isang malaking puhunan ng Departamento ng Lihim na Serbisyo, at kinailangan ng maraming pagsisikap para sa kanila upang kumuha ng Instructor Eagle. Dahil din sa nakilala niya si Eagle kaya nahanap ni Julian ang paraan sa pag-practice, at nagawang maging Golden Class early phase. Pero kahit ganoon, alam niya sa sarili niya na sobrang hina pa rin ng sombrero. Iyon lang ay hindi sapat para hawakan si House Colton dahil maraming malalaking CEO ang may mga Golden Class fighter sa kanilang tabi. Ngunit walang magagawa si Julian, maliban sa pagsasanay hanggat kaya niya habang gumagawa ng mga kaso at trabaho ng pulisya. Naunawaan niya ang kanyang sarili na kung hindi dahil sa ang kanyang kapatid na babae ay nagkaroon ng alyansa sa kasal sa pangalan na may isang makapangyarihang sinaunang sekta, si House Colton ay hindi makakaligtas ng ganito katagal. Siyempre, ang marriage agreement na ito sa pangalan ay isang bagay na kahit siya ay hindi pinaniwalaan, lalo na ang iba. Walang balitang ganito katagal, at naisip ni Chester na ginawa ng kanyang lolo ang planong ito upang mapanatili ang kaligtasan ni House Colton dahil mukhang malabong interesado ang isang sinaunang sekta sa isang babae ng isang marangal na bahay. Wala itong kabuluhan. Daryl, ingatan mo ang iyong sarili doon. Malamig na sabi ni Julian. Dahil may balak kang maging pagalit, mangyaring umalis ka. May pag-uusapan kami ni Lil Sis Amara. Gusto mo ba akong umalis? Tama, naalala kong may narinig ako. Julian, hindi ka ba admirer ni Amara? Matagal mo na siyang hinahabol, hindi ba, at paulit-ulit kang nabigo. Ano, natatakot kang kunin ko muna siya? Nanunuya si Daryl. Pero Julian, hayaan mong sabihin ko sa iyo ito ang ating mga bahay ay nagkaroon ng alyansa sa pag-aasawa, ito ay isang bagay na hinding-hindi mo inaasahan na magkaroon. Maaari ka nang umalis. Tapos na ang iyong negosyo dito, huwag mo akong pilitin. Una, ito ay isang pampublikong lugar, at mayroon kaming pag-uusapan, sabi ni Julian. Pangalawa, kung kailangan mong umalis, ikaw na mismo ang nagsabi, ito ay alyansa sa pag-aasawa sa pagitan ng iyong mga bahay, hindi sa pagitan mo ni Amara, hindi ka gusto ni Amara, at mayroon na siyang taong gusto niya. Kung mayroon kang anumang dignidad, isusuko mo ito. Kung hindi, magmumukhang masama kapag tinanggihan ka. Okay lang, kailangan mong sabihin iyon. May gusto siya. Nagdilim ang mukha ni Daryl. Sinasabi mo na gusto ka niya. Hindi ikaw, sigurado iyon. Pagkatapos ng lahat, hindi mailabas ni Julian ang pangalan ni Terence. Fine, ang galing lang. Tumingin si Daryl kay Julian at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kaya Julian, nangangahulugan ito na sasabak ka sa laban na ito. Kung kailangan ko. Mariing sinabi ni Julian hindi mahalaga kung tungkol ito kay Amara o kay Terence, kailangan niyang pumasok kung hindi man ay humantong na ang kanilang pag-uusap sa puntong ito, kung gayon ay maaari na rin nilang asikasuhin ito ngayon. Sa tingin mo mainit ka, ha? Hindi inaasahan ni Daryl na maglakas loob si Julian na tumayo sa kanya. Talagang naramdaman niya ang labis na pagkakamali na pilitan na siya sa kahihiyan ni Terence, at ni hindi niya mailabas ang anumang galit at stress na iyon. He had to leave school quietly, and great, now there's this Chester barking at him. Wala na siyang dahilan para magmadali. Hindi ko sinabi na sinusubukan ko lang na makipag-usap sa iyo, na ipinapakita sa iyo kung paano hindi kasiya siya ang iyong kasalukuyang mga aksyon, sabi ni Julian. Okay, very good, Julian. Dahil nakagawa ka na ng desisyon, huwag mo akong sisihin kung ano ang mangyayari, ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang mangyayari kapag tumawid ka sa iyong mga hangganan. Dahil dyan, ini-channel ni Daryl ang mga sining ng kanyang practitioner at pinakawalan ng kanyang chi, naghagis ng pag-atake. Hindi siya natakot sa mangyayari ngayon sa paningin niya, si Julian ang bumubulusok, at normal lang na parusahan niya ang lalaki. At saka, kahit na binugbog niya siya, ano ang magagawa ni House Colton? Hominin si House York.
Hindi sila maglalakas loob. Mystic mid-face. Tumingin si Julian kay Daryl, nagulat hindi niya alam na nag-level up na siya. Mabuti para malaman mo. Malamig na ngumiti si Daryl. Julian, ikaw ang nagdala nito sa sarili mo, huwag mo akong sisihin. Daryl, anong ginagawa mo? Hindi inaasahan ni Amara na sisimulan ni Daryl ang paggamit ng kanyang chi, nag-alala siya. Lalaban ka. Labanan mo. Siya ang hindi nakikipagtulungan. Pinaparusahan ko lang siya ng konti. Mahinang sabi niya. Parusahan mo ako. Ha, sa tingin mo ako pa rin ang matandang Julian. Sa pamamagitan nito, ipinadala ni Julian ang kanyang sining at ipinakita ang kanyang mystic early phase strength. Ikaw ay isang maagang yugto ng mystic. Natigilan si Daryl, nagulat. Ikaw talaga si mystic early phase. Hindi lang ako, si Amara ay isang maagang mystic phase din. Sa tingin mo ikaw ay isang malaking shot dahil ikaw ay isang mystic mid-phase. Mahinang sabi ni Julian. Ang maagang yugto din ni Amara na mystic. Kamusta na kayong dalawa mystics? Bigla, wala itong saysay. Tumingin si Daryl kay Julian nang hindi makapaniwala. Hindi ito sama-sama. Golden class early phase ka noon, iyon ang narinig ko, hindi mahalaga kung gaano kabilis ang iyong improvement. Hindi ka basta-basta pwedeng tumalon sa mystic. Kakapasok lang ni Amara sa late phase peak golden class kanina. Kanina lang. Paano ka nakalusot ulit? Maraming bagay na hindi mo maintindihan, sabi ni Julian, proud nang maalala si Terence. Si Terence talaga ang kanyang tagapagligtas na bituin matapos siyang makilala, bumuti ang lahat sa kanyang buhay, at mas lumakas siya. Kayong dalawa ang nag-practice ng arts couple ng house song. Biglang pumasok sa isip ko, kung tutuusin, iyon ang sining ng practitioner na pinapractice ni Amara. Kung sabay na nag-improve ang dalawa, ito lang ang paliwanag. 14:13. Iniisip ang posibilidad na mula ang mga mata ni Daryl habang pinandilatan niya ng mga dagger si Julian. Sagutin mo ako, oo o hindi. Sabihin mo. Wala itong kinalaman sa iyo. Sagot ni Julian. So what if the answer is a yes? And what if it is a no? Daryl, I hope that you can see things clearly now. Since Amara doesn't want to be with you, just let it go. Huwag matigas ang ulo. Lahat tayo lalaki, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero complicated ang isang relationship. Hindi mo naman pwedeng pilitin lang. Ang nakakaaliw na mga salita ni Julian ay para sa mabuting hangarin. Naalala niya kung gaano kagaya ni Daryl ang kanyang sitwasyon, kaya idinagdag niya ang kanyang personal na komento sa huling pangungusap. Gayunpaman, ang mga salita ay naging sarcasm sa mga tainga ni Daryl. Ang kanyang hininga ay naging hindi matatag. Sumili ang lungkot sa kanyang mukha na para bang lalamunan na niya si Julian. Wow! Julian? D-I-E-E-E. Si Daryl ay nabaliw pagkatapos noon. Buong lakas niyang ibinaba ang kanyang kamao patungo sa dibdib ni Julian. Ikaw, hindi inaasahan ni Julian na bigla siyang aatakihin ni Daryl, wala man lang babala. Hindi man lang niya may pagtanggol ang sarili o makaiwas, tanging, ikaw, lang ang lumabas sa bibig niya bago siya pinalipad. Nawalan siya ng pagkakataong ipagtanggol, hindi pa siya handa at hindi pa nasanay sa ganitong lakas. Higit pa rito, bilang isang early phase mystic class at habang si Daryl ay nasa mid phase, natural, ang kanilang pagkakaiba ay napakalaki. Kaya sa sumunod na segundo, sinuntok siya ni Daryl sa hangin. Ping! Isang malakas na ingay ang nanggaling sa nabasag na bintana. Lumipad si Julian mula sa bintana ng opisina ni Amara. Daryl! Sinusubukan mo bang patayin siya? Hindi makapaniwala si Amara na si Daryl ay magsisimula ng isang labanan, isang nagbabanta sa buhay, hindi bababa. Nakita niyang ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan niya sa salavantok na iyon, hindi man lang nagpipigil. At saka, pinalabas ng bintana si Julian mula sa taas na ito, paano pa siya magiging okay? Bagamat ang mga Mystic Class Master ay maaaring maglakad sa mga pader at tumalon pababa mula sa gusali ng hindi napinsala, sila ay nasa ilalim ng proteksyon ng purong chi. Paano maa-activate ni Julian ang layer sa sitwasyong ito? Hindi rin nakita ni Daryl ang pagdating nito, hindi niya alam na ilalabas niya sa bintana si Julian.
Gusto niyang bigyan siya ng leksyon sa pamamagitan ng pananakit sa kanya ngunit hindi pagpatay sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Julian ang tagapagmana ng House Colton, ang pagpatay sa kanya ay makakasira sa kapayapaan at mayayanig ang posisyon ni House York sa Noble House. Ang pagbibigay ng leksyon sa mga tao ay normal ngunit hindi pagpatay sa kanila. Ito ay magpapakita na si House York ay malupit, nang hindi ito pinangangasiwaan na maayos lahat ng mga marangal na bahay ay maaaring magkaisa at sugpuin si House York, iyon ay isang sakuna. Siya ay isang Mystic Class Master. Hindi siya mamamatay dito, hindi ba? At saka, hindi ko siya pinatay. Aksidente ito. Sinisikap ni Daryl na alisin ang sisi. Kaya naman, sinubukan ni Daryl na umalis habang siya ay tumalikod. Sandali lang. Pagkatapos mong masaktan ang isang tao, naglakas loob kang umalis ng ganon-ganon lang. Maaaring hindi mahal ni Amara si Julian, ngunit matalik silang magkaibigan. Kung siya ay sinasaktan ng isang tao, paano siya hindi tumayo para sa kanya? Wala siyang magagawa sa pakikipaglaban ng mga marangal na bahay, ngunit hindi siya tatanggi kung ito ay para sa kanyang kaibigan. Ikaw talaga ay isang maagang yugto ng Mystic Class Master. Namilog ang mga mata ni Daryl, makikita ang galit sa kanyang mga mata. Sinisikap mo bang maghayganti para sa bastard na iyon? Hindi na nagsalita si Amara. Pinaandar niya ang kanyang sining at handa siyang aipakulong si Daryl. Umaasa si Daryl at umalis. Sa huli, hindi siya nakipag-away kay Amara. Mabilis siyang lumabas ng opisina nang hindi bumabagal. Kung gusto niyang tumakas, walang paraan na mapipigilan siya ni Amara. Sa pagtingin sa likod ni Daryl, medyo nanlumo si Amara, ngunit wala siyang magagawa laban dito. Ang bagay na ito ay kailangang lutisin sa panahon ng pagpupulong ng Noble House. Ang mga maharlikang bahay ay may sariling mga alituntunin at regulasyon na sinusunod. Doon lamang malulutas ang mga contradiction sa pagitan ng mga marangal na bahay. Kahit ang Special Ops Department ay maaari lamang mag-imbestiga, wala silang magawa kundi mag-imbestiga sa bagay na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi binigyan ni Jerry Wu si Thomas ng anumang mukha noong araw na iyon sa auction. Gayunpaman, ang Noble House meeting ay inorganisa ng House York, sinusubukang iulat ang York sa meeting, mababa ang tsansa na manalo. Hindi sinunod ni Amara si Daryl, alam niyang hindi siya kalaban nito. Sila ay dalawang ranggo pagkakaiba. Hindi kailanman may lalagay ng isa ang parehong magkakaibang ranggo na master sa parehong linya. Tumakbo siya sa ground floor at nakita ang maraming tao na nakapalibot kay Julian. Marami ang nakakaalam kung sino si Julian. Tutal lagi naman siyang pumupunta sa police station para magtrabaho sa kanyang mga misyon. Tumakbo si Amara patungo sa direksyon upang makita si Julian na basang-basa sa sarili niyang dugo sa sahig. Julian kuya, okay ka lang ba? Natarante si Amara nang makita niya ang kanyang kalagayan. Siya ay isang malakas na babae, ngunit ang eksenang ito ay nagpaiyak sa kanya. Ang kanyang kalagayan ay malubha. Napuno ng dugo ang suot niyang sando, bali rin ang magkabilang binti, makikita ang mga puting buto sa balat niya, nakakatakot. Ayos lang ako. Mapait na ngumiti si Julian. Mahina ang boses niya. Kakayanin ko pa ang ganito. Ipinakita ni Julian ang kanyang malakas na panig kahit na sa sitwasyong ito walang duda, medyo lalaki na siya ngayon. Maghintay ka lang, tatawag ako ng ambulansya. Inilabas ni Amara ang kanyang telepono at gustong tumawag ng ambulansya. Captain Song, nakipag-ugnayan na kami sa kanila. Mabilis na idinagdag ng isa sa mga kasamahan ni Amara. Mabuti, salamat. Nagpasalamat si Amara. Maraming tao ang interesadong malaman kung sino ang gumawa nito kay Julian, ngunit sa pagtingin sa malungkot na mukha ni Amara, pinigilan nila ang mga tanong at nagpas siyang magtanong pagkatapos nilang makapasok sa ospital. Alam ni Julian na ang pinsalang ito ay hindi nagbabanta sa buhay, ngunit ang kanyang panloob na mga sugat ay malubhang na pinsala. Karamihan sa kanyang mga meridian ay nasira lahat. Lalo na ang pagkahulog, ang taas, at ang momentum ay nabali ang kanyang magkabilang binti. Kahit na nakabawi, naniniwala siya na ang mga meridian ay hindi na mababawi, mahirap para sa kanya na magpatuloy sa landas na ito.
Gustuhin man niyang magsanay, walang paraan na mapanatili pa rin niya ang mundo ng mystic class. Gayunpaman, hindi pinagsisihan ni Julian ang kanyang ginawa, ayaw na niyang maging duwag. Natutuwa siya na nilinaw niya ang mga bagay-bagay kay Daryl, at dahil sa pangyayaring ito, malamang na hindi na maalis ang pakikipag-ugnayan nina Amara at Daryl. Naniniwala siyang hinding-hindi pipilitin ni House York na pumasok pagkatapos ng lahat ng nangyari. Gayunpaman, masama ang loob niya para kay House Colton, ano ang nagsinungaling sa hinaharap ni House Colton ngayon. Maya-maya, narinig na ang sirena mula sa malayo. Si Julian ay binuhat sa ambulansya. Nagsimulang maglaho ang kanyang kamalayan. Ang kinabukasan ni House Colton at ang kanyang pangarap ay gumuho. Ito ang nagpatibok sa kanyang puso sa sakit habang napuno ng kalungkutan ang kanyang puso. Sa una, mayroon siyang magandang kinabukasan bilang maagang yugto ng Mystic Class Master, ngunit sino ang nakakaalam na nawala ito ng ganoon na lamang? Magagalit kaya ang lolo niya kapag nalaman niya ang balitang ito. Si Julian ay nangahas na huwag isipin ang lahat ng kahihinatnan. 1414. Kaninang umaga, naiulat na ni Julian ang magandang balita sa kanyang lolo, sinabi sa kanya na siya na ngayon ay Mystic Early Phase. Tuwang-tuwa ang matanda na maging ang boses nito ay nagbago. Ngayon, bigla na lang, malapit na siyang maging lumpo. Paano niya ito sasabihin sa kanya? Sa pag-iisip ng lahat ng nakakabagabag na kaisipang ito, dahan-daang ipinikit ni Julian ang kanyang mga mata at nahimatay. Hindi kaagad umalis si Daryl, ngunit tumayo siya ng medyo malayo sa istasyon ng pulis at nakahinga ng maluwag nang makita niyang isinakay si Julian sa ambulansya. Tila nabubuhay pa siya, iyon ay mabibigat na pinsala, ngunit ito ang gustong makita ni Daryl. Kung siya ay namatay, kung gayon si House York ay nasa problema. Maaaring sila ay mga tyrant, ngunit bilang host ng mga pulong ng Noble House, kahit na mayroon silang mga karapatan na wala sa ibang mga bahay, hindi nila maaaring basta-basta atakihin ang ibang mga bahay nang wala saan. Ito ay hawantong sa labanan mula sa iba pang mga bahay. Ngunit ito ay maayos na ngayon. Hanggat hindi pa patay si Julian, maayos ang lahat. Ito ay mauuri bilang alitan at alitan sa pagitan ng mga nakababata, at ang nasugatan ay nasugatan dahil hindi siya sapat na malakas, walang sino man ang masisisi niya. At kaya, hindi magkakaroon ng ganoon karaming responsibilidad si Daryl. Maiinis si House Colton, ngunit wala silang magagawa. Ano ang dapat nilang gawin? Lumaban. Ganito gumana ang mundo ng mga marangal na bahay. Maaari mong hamanin ang bahay ng kalaban sa pagpupulong kung gusto mo, at ang isang hamon na tulad nito ay hindi sumasagot sa kamatayan sa panahon ng labanan. Kung ikaw ay sapat na makapangyarihan, maaari mong patayin ang iyong kalaban, ngunit ito ay maaaring mangyari sa iyo. Ito ay katulad ng isang labanan sa arena kung saan pumirma ka ng mga kontrata ng laban hanggang kamatayan, at ang komite ay hindi papanig sa sinuman. Kung mayroon kang lakas, ikaw mismo ang nag-asikaso nito, at pagkatapos ay ipagpapatuloy nila ang pulong pagkatapos. Pagkatapos ng lahat, ito ang iyong vendetta, hindi ka maaaring humingi ng backup. Sa madaling salita, kung gusto ni House Colton na maghiganti, kailangan si House Colton ang magpadala ng manlalaban, isang disipulo, o isang kamag-anak. Kung ito ay isang tao mula sa ibang lugar, hindi iyon gagana, ito ay lumalabag sa mga patakaran. Dagdag pa, itinatag ang panuntunang ito noong una dahil sa House York. Nagkaroon sila ng hindi malinaw na relasyon sa nakatagong bahay York, kaya kung ang nakatagong bahay York ay magpadala ng isang tao mula sa kanilang panig, ano ang dapat gawin ng iba? Mapapatay sila. Siyempre, kahit na ang nakatagong bahay na York at House York ay talagang itinuturing na mga kamag-anak. Hindi ito isang katotohanan sa publiko. May kinalaman ito sa hatol ni York ng tagong bahay, gusto nila ng pera mula kay House York, at kaya hindi nila maamin ang kamag-anak na relasyong iyon. Kapag naging opisyal na nila ito, ang karaniwang Noble House York ay isasama sa nakatagong isa, at hindi na sila makakakuha ng pera mula sa karaniwang mundo. Ito ang limitasyon ng panuntunan, hindi makapunta si House York sa nakatagong House York para sa backup. Ang mga tao ng House York ay hindi nasiyahan sa panuntunang iyon, ngunit ito ay mabuti para sa kasalukuyang estado ni Daryl.
Walang paraan na maaaring magkaroon ng anumang uri ng paghihiganti si Julian sa pulong ngayon siya lang ang nag-iisang practitioner sa bahay na iyon, at ngayon ay baldado na siya. Walang anumang bagay na maaari niyang hamanin sila. Julian, naglakas loob kang ipaglaban ako para sa isang babae. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo hotshot ka dahil mystic early face ka. Mid-face na ako. Ang baldado sa'yo ay katulad ng paghila ng paa sa langgam. Malamig na ngumiti si Daryl. Siyempre, hindi rin siya tanga kahit hindi ito masyadong big deal para kay House York, kailangan pa rin niyang ipaalam ito sa tatay niya sa lalong madaling panahon. Oh, Daryl, anong problema? Nagsasanay si Cecilion nang tumunog ang kanyang pribadong telepono. Ang numero ng teleponong ito ay kilala lamang ni Daryl at ng kanyang nakatatandang kapatid. Hindi man lang sinabi ni Cecilion sa iba dahil emergency ito. Ito ay isang linya para sa mas malalaking kaganapan. Pare, nasaktan ko si Julian. Hindi nag-aksaya ng oras si Daryl. Ano? Huminto si Cecilion. Julian. Malubhang nasugatan. Kakabalik lang ni Cecilion mula sa kanyang estado ng pagsasanay, hindi siya maka-adjust ng ganoon kabilis. Si Julian ni House Colton, malamang napilayan ko na siya, at hindi na siya makapag-practice. Kahit gumaling siya, mahihirapan siyang umunlad. Paliwanag ni Daryl. Kay House Colton. Ano ang binugbog mo sa kanya? Si House Colton lang, bakit mo sila guguluhin? Si Julian ay isang golden class lang, at wala man lang siyang conflict sa atin. Malapit nang i-host ang meeting, bakit mo sila guguluhin? Nagdudulot lang ito ng gulo. Galit na sabi ni Cecilion. Bakit ang kulit mo? Anong nangyari? Pare, hindi naman talaga siya golden class. Isa siyang mystic early face. Sabi ni Daryl. Dagdag pa, si Amara ay ganoon din. Ano? Pareho na silang mystic ngayon. Paanong imposible iyon? Huminto si Cecilion, hindi nag-focus kung bakit nangyari ang away. Bakit biglang naging mystic sila? Hindi ko rin alam, pero pinaghihinalaan ko na nagawa na nilang mag-practice ang mag-asawang house song. Sabi ni Daryl, naasar sa naisip. Mag-asawang nagsasanay. Sinasabi mo na sina Julian at Amara ang gumawa niya ng magkasama. Mukhang may naintindihan ngayon si Cecilion, at may katuturan kung bakit pabigla-bigla ang pagkilos ng kanyang anak. Oo. Tumango si Daryl. Ito ang nangyari, kakauwi lang ni Amara mula sa isang misyon, at dinala ko ang pagkain sa kanyang lugar upang ipagdiwang ang kanyang ligtas na pagbabalik, ngunit naroon si Julian. Sinabi sa kanya ni Daryl ang lahat ng nangyari, hindi nagtatago ng anuman o nagdaragdag ng anuman. Ito ay hindi isang bagay na mali na ginawa niya sa kanyang mga mata, pagkatapos ng lahat, at kahit sino pa ang gagawa ng gayon. Si Amara ay asawa na niya sa pangalan, at may unang gumawa ng ganoong bagay sa kanya. Duwag siya kung wala siyang ginawa. So yun ang nangyari. Naiintindihan na ni Cecilion ang nararamdaman ng kanyang anak ngayon. Ibig sabihin niloko ka ni Amara gamit ang Julian na iyon. Ngayong nangyari na, hindi na tayo masisisi. Oo. Si Amara ang aking asawa sa pangalan, at ganoon pa rin si House Colton, hindi niya iginagalang ang aming bahay. Ngunit, natatakot din ako na magdudulot ito ng gulo sa pulong, kaya hindi ko siya pinatay sa lugar, at hinayaan siyang mabuhay. Sabi ni Daryl. 14:15. Oo, mabuti naman at ginawa mo iyon. Tumango si Cecilion. Sa ganitong paraan, hindi masasabi ni House Colton ang tungkol sa akin. Dahil pareho kaming natalo. At saka, kung gusto ni House Colton na maghiganti, maaari na lang nilang sabihin ito sa meeting, at kung gusto nila tayong hamanin, lalaban tayo. Kahit na wala silang laban sa simula. Nagpatuloy si Daryl. Oh. Nagningning ang mga mata ni Cecilion. Tama, Daryl, maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Haha, ngayong napag-isipan ko ito ay isang magandang pagkakataon para sa atin House York, hindi lang tayo makakawala sa Scott na ito, ngunit hahayaan din nating isipin ng ibang tao na tayo ang nabalisa. Anong ibig mong sabihin? Huminto si Daryl. Sa meeting.
Aakusahan ko si House Colton na gumawa ng gulo kay House York, at isisi sa kanila ang lahat. May marriage alliance na kami sa kanila, kaya paano sila sumama sa pamilya Colton? Kasalanan din ng anak ni Colton, bakit siya sumama sa nobya ng iba? Malaking pagkakamali ito sa kanila, at sa ganitong paraan, ano ang ginawa mo sa asawa niya kung hindi iba ang gagawin ng asawa niya sa asawa ni Julian? Fiancé ni Amara, at ang ginawa mo ay makatwiran. Walang magagawa si House Colton, maliban sa paghingi ng tawad sa amin. Haha, ikaw ay isang henyo, ama. Sa ganitong paraan, si House Colton ay walang magagawa, o kahit na magreklamo. Naka-relax din si Daryl, natutuwa. Oo plus, nagligpit ka na rin ng Mystic of House Colton, ito ay isang magandang accomplishment. Mababantaan tayo kung mayroon silang Mystic pagkatapos ng lahat. Sabi ni Sisi Leon. Ngunit, malapit na ang pagpupulong, huwag ka nang manatili sa Stonegate. Bumalik ka sa Yanjing sa lalong madaling panahon at huwag magpakita sa labas. Ang dapat nating alalahanin ngayon ay ang mga Colton ay nababaliw at kumukuha ng isang tao para kunin ka. Sige, babalik ako ngayon. Tumango si Daryl sa kanyang ulo, naalala na si Terence ay tila may magandang relasyon sa kapatid ni Julian. Masama kung magsisimula siyang mabaliw at papatayin si Terence para sa kanya. Pagkatapos ng pagpupulong, wala nang dapat ikatakot si Daryl. Ang pagpupulong ay isang lugar kung saan ang mga salungatan ay inalagaan mula sa lahat ng mga bahay, at ang lahat ay naayos doon. Kung hindi na-resolve ang isang usapin, ito ay katulad ng pagsuko ng bahay dito kung ang isa ay maglalabas ng nakaraang tunggalian sa susunod na pagpupulong, ito ay isang paglabag sa mga tuntunin ng komite, at gagawin nilang kaaway ang lahat ng mga bahay at masisipa pa. Nakasakay na si Daryl sa isang eroplano papuntang Palanan at sa ospital. Kakatulak pa lang ni Julian palabas ng emergency operation room, nakabenda ang katawan at paa niya. Nagising din siya dahil mayroon siyang kalooban sa isang ganap na naiibang antas mula sa isang normal na tao. Julian bro, kamusta? Sabi ni Amara, nag-aalala habang nakatayo sa labas ng operation room. Lumapit siya nang lumabas siya. Amara, ayos lang ako. Sabi ni Julian habang nakatingin sa nag-aalalang mukha ni Amara, nakaramdam ng pagka-touch at bitter at the same time. Alam niyang inaalagaan siya ni Amara, ngunit alam din niya na iyon ang pangangalaga ng isang kaibigan, walang romansa dito. Julian bro, hindi mo na kailangang bumalik noon. Huminga ng malalim si Amara. Sinasabi ni Julian na ayos lang, ngunit isang tingin sa mapait na ngiti sa kanyang mukha at alam niya na ang pinsalang ito ay hindi simple. Dagdag pa, ang isang espiritual na practitioner na may pinsala sa kanyang nerbiyos ay kapareho ng isang baldado, hindi na siya makakabalik sa landas ng pagsasanay muli. Kahit na ang isang tao sa posisyon ni Julian ay gumaling, mawawalan siya ng lakas, ang pangangasiwa na panatilihin ito sa golden class ay isa ng himala. Ang pagnanais na makapasok muli sa Mystic ay isang bagay na halos imposible maliban kung mayroon silang isang maalamat na tableta tulad ng nerve opening pill. Ang tabletang iyon, gayunpaman, ay isang bagay lamang na mayroon ang mga nakatagong bahay, ang mga normal na bahay ay hindi magkakaroon nito. Amara, mukhang nagawa kong maging lalaki sa pagkakataong ito. Medyo proud na sabi ni Julian nang maisip iyon. Nasasaktan ako, pero kahit papaano ay hindi ka naguguluhin ni Daryl sa hinaharap, sulit naman. Salamat. Sabi ni Amara. Julian bro, mabuti kang tao, pero in terms of romantic feelings, hindi ko mapipilit. Napakaraming naibigay na ni Julian para sa kanya, at kailangang sabihin ni Amara ang tungkol dito, kung hindi ito tama. Wala siyang nararamdaman para sa kanya, at masasabi lang niya na hahanap siya ng ibang paraan para mabayaran siya. Ha, alam ko. Naputol lang sasabihin ni Julian. Alam niyang na friendzone siya ni Amara, ngunit nalampasan na niya iyon. Amara, huwag na natin itong pag-usapan ngayon, si Terence ay isang mabuting kaibigan ko, at pati na rin ang aking mentor. Sa kanya rin nanggaling ang lakas ko, at nawala dahil sa kanya wala lang, magpanggap ka lang na hindi ko naranasan. Baka hindi na ako bumalik sa Mystic, pero sapat na ang Golden.
Hindi nag-alala si Julian sa kanyang sarili, si House Colton ay talagang mahihirapan sa pangyayaring ito, baka matapos na ito para sa kanila. Ngunit si House Colton at si Lolo Claudius, si Amara ay nakakaramdam pa rin ng kaguluhan. Walang sinabi si Julian, ngunit naunawaan niya na talagang nasa malaking problema si House Colton, baka matanggal sila sa komite ng Noble Houses. Ang tanging paraan ay kung magkakaroon ng alyansa sa kasal sina House Song at House Colton at panatilihin ang kanilang posisyon, ngunit hindi matanggap ni Amara iyon. Napabuntong hininga si Julian, na dismaya. Nag-aalala rin ako dyan. Hindi ko alam kung gaano kalungkot si Lolo kapag narinig niya ang balitang ito. Ngayon ko lang nasabi sa kanya ang tungkol sa paglusot ko rin sa Mystic. Tumawa siya ng 3 buong minuto. Bukod sa nerve opening pill, mayroon pa bang ibang paraan para maibalik ang iyong lakas? Si Amara ang nagdesisyon sa sarili niya na, anuman ang halaga, kailangan niyang humanap ng paraan para maibalik si Julian sa kanyang lakas. May isa. House Sullivan. Nabalitaan ko na ang sining ng practitioner ng House Sullivan ay isang uri ng suporta at pagpapagaling, at kayang ayusin ang mga nasirang nerbiyos ng isang practitioner. Ngunit karamihan sa mga miyembro ng House Sullivans ay nasa unang yugto pa lang, at isang tao lang ang magagawa nilang pagalingin, hindi isang segundo. Ibig sabihin, kapag ginamit nila ito, hindi na nila ito magagamit. Kaya siguro hindi na nila magagamit iyon para sa iba ni Julian. Mapait. Maliban na lang kung, sina House Colton at House Sullivan ay pumasok sa isang alyansa sa kasal, ngunit hindi magiging interesado si House Sullivan kay House Colton. 1416. Julian bro, makasigurado ka, kakausapin ko ang Sullivans. Nabalitaan ko na nasa Stonegate City si Sullivan Jingyi. Subukan ko siyang kausapin. Desidido si Amara na kumbansihin si Sullivan Jingyi na pagalingin ang pinsala ni Julian. Okay, kung hindi naging maayos ang mga bagay, huwag mo siyang pilitin. Nagpatuloy si Julian. Amara, kailangan kong magpahinga saglit. Sure. Aalis muna ako. Tumango si Amara at lumabas ng kwarto, ayaw niyang maistorbo ang pahinga ni Julian. Kinuha naman ni Julian ang kanyang telepono nang lumabas si Amara sa silid at tinawagan ang kanyang lolo. Julian, bakit mo ulit tinatawag si Lolo? Breakthrough ka na naman ba? Labis na natuwa si Lolo Claudius nang malaman niyang pumasok si Julian sa mundo ng Mystic Class, parang isang panaginip ang natupad. Tiyak na uunlad si House Colton na may isang apo na ganito kalakas, hindi na nila kailangan ang sinaunang sekta upang mapanatili ang kanilang posisyon sa mga marangal na bahay. Kaya naman, pagkatapos kunin ang telepono, nagbiro si Lolo Claudius. Siyempre, alam niya na imposible para kay Julian na magkaroon ng breakthrough sa maikling panahon, pero walang masama kung magbiro, di ba? Umasim ang mukha ni Julian nang marinig ang biro. Hindi niya alam kung paano magsisimula, hindi niya kayang sirain ang mood ng lolo niya. Ang kanyang lolo ay nangangarap tungkol sa lahat ng mga benepisyo at mapalad na mga kaganapan na mangyayari sa House Colton sa hinaharap. Napagtanto ni Lolo Claudius na may mali nang wala siyang narinig mula sa kabilang panig ng tawag, natigilan. Julian, okay ka lang? Lolo. Ay. Hindi makapagsalita si Julian, as in parang may buto sa lalamunan, pinipigilan siyang magsalita. Julian, anong meron? Huwag mong takutin si Lolo. Narinig ni Lolo Claudius ang nanginginig na tono sa boses ni Julian habang nagtatanong siya. Lolo. Nawalan ako ng lakas. Nasugatan ako, at lahat ng meridian ko ay sira lahat. Kinagat ni Julian ang kanyang mga ngipin at pinalabas ang mga pusa sa bag. Nakahiga ako sa ospital ngayon at bali ang 2 pa ako. Ano? Tumalon si Lolo Claudius mula sa upuan nang marinig niya ang balita. Halos ihagis niya ang phone sa pagsigaw niya. Parang halaya ang mga paa niya nang tumayo, pasuray-suray siyang tumayo, umindayog ng kaunti at tuluyang bumagsak pabalik sa upuan. Julian. Anong sabi mo? Nasugatan ka ba? Sinong gumawa nito sa'yo? Anong brutality? Si Lolo Claudius ay isang lalaking may hindi mabilang na mga karanasan.
Bagamat nabigla siya sa balitang ito, nanlamig pa rin siya, kailangan niyang malaman ang mga dahilan sa likod ng trahedyang ito. Lolo, huwag kang masyadong magpapagod. Nakahinga ng maluwag si Julian. Parang ganito. Sinabi ni Julian kay Lolo Claudius ang buong kwento mula ulo hanggang paa ng matapat nang hindi nagtatago ng anumang impormasyon. Ang kanyang damdamin kay Amara ay hindi balita kay Lolo Claudius, kaya't panindigan niya ito. Hindi ito karaniwan ni Lolo Claudius. Sinasabi mo na ginawa mo ang lahat para kina Amara at Terence, tama ba? Hindi napigilan ni Lolo Claudius na mapabuntong hininga. Sa lohikal na pagsasalita, ang iyong ginawa ay hindi mali. Alam ng isang taong may karangalan na may mga bagay na dapat gawin, at mga bagay na hindi dapat gawin. Oo, ang iyong lakas ay ibinigay ni Terence. Ang pagtulong sa kanya upang malutas ang ilan sa kanyang mga problema ay natural, ngunit dapat mong malaman ang pariralang ito. Kailangang kumilos ayon sa kakayahan ng isang tao at maggupit ng kanyang Amerikana ayon sa tela ng isang tao. Agresibo ka lang. Hindi sinisi ni Lolo Claudio si Julian sa ginawang aksyon matapos niyang malaman ang dahilan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang ginawa ay walang mali. Siya ay masyadong agresibo at hindi isinasaalang-alang ang malaking kahihinatnan na naghihintay sa likod ng aksyon. Si Julian ang tanging pag-asa ni House Colton, at ngayon, nasira ang kanilang pag-asa. Worst come to worst, ginawa nilang kaaway si House York. Sa katalinuhan ni Lolo Claudius, hindi mahirap hulaan ang reaksyon ni Sicilion sa kaganapang ito. Alam niyang tiyak na gagawa si Sicilion ng false countercharge sa kanila. Ang pakikipag-ugnayan ni Amara at Daryl ay hindi lihim kay Lolo Claudius. Tinawagan niya si Julian nang sabihin sa kanya ang tungkol sa pakikipag-ugnayan, ngunit upang malaman na si Julian ay sumuko na sa paghabol kay Amara, kaya hindi siya nagkomento tungkol dito. Sino ang nakakaalam na may isa pang kadahilanan sa likod ng kwento? Mahal ni Amara si Terence. Terence? Natural? Narinig ni Lolo Claudius ang pangalang ito, hindi ito pamilyar sa lahat. Sa sandaling lumipat si Terence sa villa ng Cheryl at naging bodyguard ng Miss, alam ni Lolo Claudius ang kanyang pag-iral. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi inilagay ni Lolo Claudius si Terence sa kanyang mga mata. Hindi niya nakita kung ano ang maaaring gawin ng isang bodyguard hanggang sa maging mas halata siya sa paningin. Ipinaglalaban si House York sa nakatagong bahay Hale, sinasaktan si House Turner, Selvin hanggang sa nakatagong House Pitts. Maaaring sabihin ng isang tao na si Terence ay nasaktan ng karamihan sa malalaking pangalan. Ang pagmamasid mula sa dilim ay sapat na upang magpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Ang pagkakasala sa isa sa mga bahay ay sapat na upang magdusa, lalo na si Terence na nasaktan silang lahat. Gayunpaman, si Terence ay hindi nagdurusa sa pamumuhay sa impyerno. Sa katunayan, siya ay namumuhay ng isang masaya-go-lucky na buhay, isang buhay na mas mahusay kaysa sa sino man dito. Ito ay napaka hindi maisip. Walang ideya si Lolo Claudius kung paano hindi masasaktan ang taong ito kahit na makasakit ng napakaraming malalakas na puwersa mula sa itaas. Sinaway nito ang loika mismo, hindi ba? Sa kabaligtaran, ang mga taong nasaktan ni Terence ay walang magawa laban sa kanya. Lahat sila ay umaatres at nananatiling pinakamababa hanggat maaari. Hanggang kamakailan lamang, dalawang master ng House Pitts at Earth Class Master ni Selvin ang pinatay ng tagasunod ni Terence. Upang makita ang isang bagay tulad ng pagkabigla na nakarehistro sa mukha ni Lolo Claudius. Napagtanto niya na si Terence ay hindi simpleng tao. Isang mababang bodyguard, isang tagasunod lamang. Hindi kailanman inilagay ni Lolo Claudius si Terence sa kanyang mga mata, ngunit napagtanto niyang mali ang kanyang paghatol. Hindi siya makapaniwala na natagpuan ni Pablo ang isang taong ganito kalakas, imposible. Bagamat hindi sinabi ni Julian kung paano siya tinulungan ni Terence na mag-level up, ano man ang mangyari, isa pa rin itong kahangahangang kakayahan, kaya nagtaka si Lolo Claudius sa pinagmulan ni Terence. Isa kaya siya sa mga tao mula sa sinaunang sekta. Gayunpaman, kahit na siya ay mula sa sinaunang sekta, hindi pa niya narinig ang kakayahang ito bago. Paano niya may level up ang isang tao sa ganitong nakakabaliw na bilis?
Si Terence ay isang mid-phase Mystic Class Master lang mismo, paano niya ginawang Mystic Class ang mga tao? Bukod dito, hindi ito isang ngunit dalawa sa isang pagkakataon, ito ay hindi ka panipaniwala. Gaano man kalakas si Terence, wala itong kinalaman kay Lolo Claudius. Hindi siya mga tao mula sa House Colton, kaya ang inaalala niya ay si Julian at ang kinabukasan ni House Colton. Lolo, pasensya na. Alam ni Julian kung gaano kasakit para sa kanyang lolo na sasaktan din siya, di ba? Gayunpaman, ang nangyari ay sa nakaraan. Hindi na ito mababago. Julian. Habang nakatayo, malamang na ibababa si House Colton sa susunod na pagpupulong ng Noble House. Malamang masisipa tayo sa listahan ng Noble House. Kinailangan ni Lolo Claudius na tanggapin ang realidad na nasa harapan niya. Tumanda ng ilang taon ang mukha niya bigla. Bagamat naisip na ni Lolo Claudius ang pinakamasamang kinalabasan dati, ang tagumpay ni Julian ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang mga bagay ay maaaring katulad ng dati, ngunit pagkatapos na magkaroon ng pag-asa at muling masira, ito ay hindi mabata, paano iyon pareho? 1417. Lolo. May nasa isip ko, pero hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa iyo o hindi. Saglit na nag-isip si Julian bago ibinuka ang kanyang bibig. Nasa bingit ng kamatayan si House Colton. May something, naramdaman ni Julian na dapat siyang magsalita. Kung hindi, ito ay tapos na para sa kanila. Ano? Julian, ano ang pumipigil sa'yo ngayon? Nagtatakang tanong ni Lolo Claudius. Kung gusto nating mapanatili, o umaban sa susunod na antas, hindi imposible. Patuloy ni Julian. Ang punto ay sapat ba tayong matapang na makipagsapalaran? Ano iyon? Nabuhayan ng loob si Lolo Larkins matapos niyang pakinggan ang plano ni Julian, as in parang hawak niya ang huling straw ng buhay. Ibigay mo si Yasi kay Terence, pakasalan mo sila. Nagpatuloy si Julian. Sa ganang akin, mukhang mahal ni Yasi si Terence, at sa parehong oras, si Terence ay mabait din kay Yasi. At least, mas maganda ang pakikitungo niya sa kanya kaysa sa. Mas mabuti kaysa kay Amara ng kaunti. Sa pagmumungkahi nito ng mag-isa, masama ang loob ko para kay Amara, ngunit si Terence ay maraming kasintahan, at mukhang hindi niya ito pinapahalagahan, sa sarili niya. Ano? Natigilan si Lolo Claudius. Ipapakasal sina Yasi at Terence. Hindi. Bakit? Nagulat si Julian. Ang pagkakaroon ni Terence sa House Colton ay isang malaking kalamangan, kami, House Colton, ay maaaring maging mapagmataas at mataas sa pulong ng Noble House. Kahit na hindi sumang-ayon si House York, duda ko na wala silang magagawa tungkol dito. At saka, si Terence ay maaaring magbigay kay Yasi, at kahit na ikaw lolo ng isang boost na ginagawa kayong isang Mystic Class Master. Kung ganoon, si House Colton ay hindi kailanman babagsak, at ang pagkakaroon ng isang may kapansanan ay hindi gusto sa akin. Julian, dapat alam mo na may engagement si Yasi, di ba? Napabuntong hininga si Lolo Claudius. Alam kong magandang solusyon ang mungkahi mo, pero hindi natin masisira ang ugnayan, di ba? Medyo alam ko ang isyu na ito, ngunit napakatagal na, pagkatapos ng maraming taon at walang balita mula sa kanila, sino ang nakakaalam kung ang pakikipag-ugnayan na ito ay patuloy pa rin? Hindi inisip ni Julian na ganito kaitigas ang ulo ng kanyang lolo. Kung talagang gusto ng mga taong iyon mula sa sinaunang sekta si Yasi, maaari sana silang magpadala ng mensahe paminsan-minsan, di ba? At saka, si Yasi ay lampas na sa 18 taong gulang na ngayon. Walang dumating para kumatok sa aming mga pintuan. Postahan ako na malamang na hindi nagagana ang pakikipag-ugnayan na ito. Hoy! Sino ang nakakaalam kung paano gumagana ang mga tao mula sa sinaunang sekta? Iba ang tingin nila sa maharlikang bahay sa karaniwang mundo. Oo, maraming taon na tayong hindi nakarinig mula sa kanila, ngunit natatakot ako na ilabas nila ang kanilang galit sa atin kapag nalaman nilang tayo mismo ang nagkansela ng pakikipag-ugnayan ng hindi nila napagkasundoan. Ang kanilang galit at galit ay hindi natin kayang harapin ang sitwasyon, hahanapin pa rin nila ito ng tama. Ngumiti ng mapait si Lolo Claudius.
Ang solusyon na ito ay magagawa, ngunit wala kaming lakas ng loob na gawin ito. Matapos makinig sa paliwanag ng kanyang lolo, bumaba ang diwa ni Julian. Hindi siya makapaniwala na ang engagement ay naging bond binding sa kanila, as in na parang isinumpa sila sa isang hindi matatakasan na kapalaran na naghihintay sa unahan nila. Hindi ba natin sila makontak? Tanong ni Julian. Hindi pwede, iniwan lang nila ang engagement paper at umalis. After so many years, hindi na sila bumalik. Walang magawang, sabi ni Lolo Claudius. Talagang hindi namin maaaring ilapat ang iyong mungkahi. Ito ay masyadong mapanganib para sa amin upang sumugal. Pero Yasi. Naalala ni Julian si Yasi. Maaaring hindi magustuhan ni Yasi ang ideya ng pakikipag-ugnayang ito. Minsan, hindi tayo makapagpasya ng mga bagay-bagay. Sabi ni Lolo Claudius. Okay. Lolo. Huwag kang masyadong mabalisa sa natapong gatas. Hindi ginagawa ng maayos ng iyong masamang apo ang kanyang trabaho at nagdudulot sa iyo ng maraming problema. Humingi ng tawad si Julian. Okay lang. Magpahinga ka ng mabuti, pag-isipan ito ni Lolo. Isipin mo kung ano ang mangyayari kay House Colton pagkatapos ng pulong ng Noble House. Hindi napigilan ni Lolo Claudius ang galit na pag-alitan ng apo habang umaaliw ito. Okay, Lolo. Medyo nahihilo si Julian, kailangan niya ng pahinga at umaasa na mawawala ang lahat ng kanyang mga pagkabigo pagkatapos ng mahimbing na pagtulog. Pagkatapos bumalik sa House York, ipinadala ni Daryl ang lahat ng invitation card sa iba pang 8 Noble House. Ang 8 marangal na bahay ay ang Song, Colton, Sullivan, Wu, Lane, Turner, Ann, at Yang. Ang tanging layunin ng pagpupulong na ito ay alisin ang lahat ng sama ng loob sa pagitan ng miyembro ng mga maharlikang bahay. Pangalawa, ito ay upang muling ayusin ang ranggo sa kanila. Siyempre, ang ilang mga bahay ay maaaring masyadong mahina para itanghal bilang isang marangal na bahay, ay masisipa sa listahan, at isang mas kwalipikadong bahay ang mapapalitan sa listahan. Matapos matanggap ang mga invitation card, ang ilan ay masaya, at ang ilan ay malungkot. Si Lolo Song mula sa House Song ay malabo na nag-aalala dahil sa pagkasira ng engagement, ngunit hindi malaking bagay ang magpapatalsik sa kanila sa ranggo. Pagkatapos ng lahat, ang House Song ay may pinakamataas na late-phase Mystic Class Master sa labas na nagtataka sa mundo. Oo, walang balita tungkol sa kanya pagkatapos ng maraming taon, ngunit bago makumpirma ang kanyang kamatayan, walang nang-ahas na hilahin ang House Song pababa sa posisyon. Bukod pa rito, si Amara ay umabant na sa Mystic Class ngayon, kahit na natalo ang pakikipag-ugnayan kay House York, malabong matanggal sila sa listahan. Ang House Sullivan, House Yang, at House Ann, sa kabilang banda, ay matatag at kalmado. Ang mga marangal na bahay na ito ay palaging nanatiling mababang profile, ngunit hindi rin sila aalisin sa listahan. Laging ganyan kada taon, walang nagbago. Para naman kay House Turner, lahat ng kanilang pangamba na maalis ay naalis matapos makuha ang suporta mula sa nakatagong House Pitts. Sa lahat ng bahay, ang House Pitts ang pinakamalakas ngayon. Kahit na nawala ng 2 House Pitts Masters, isang bagong master ang ipinadala sa kanila. Wala silang nawala sa lahat ng pangyayari. Samantala, alam ni House Lane ang kanilang panganib sa Noble House meeting na ito. Sa pag-aaral ng pinuno ng kapulungan na si Lane, si Edmund o Lane, ay nakatayo ang 2 magkapatid, sina Tommy at Andy, at habang nasa likod ni Edmund ay ang munting henyo sa bahay, si Jasmine. Ang pulong ng Noble House ay malapit na, sabihin sa akin ang tungkol sa iyong mga iniisip. Inilagay ni Edmund ang invitation card sa mesa habang itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong. House Lane? May pag-asa bang makuha ang posisyon natin sa Noble House meeting ngayong taon? Nabalitaan ko na sinusubukan ni House York na i-recruit si House Kang bilang bagong Noble House. Mula sa aking pananaw, wala na kami sa danger zone. Naging exclusibo kaming ahente ng gamot sa pinsala at hindi nagtagal ay kunin din ang karapatan ng painkiller na gamot. Hindi nawawala ang House Kang sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan at mga channel, kaya personal kong iniisip na ligtas si House Lane.
Ibinuka muna ni Tommy ang kanyang bibig. Tumango si Tommy. Andy, ikaw naman. Tama si kuya. Mayabang na tumango si Tommy habang nagsasalita. Bagamat hindi kami kumikita ng kahit isang sentimo sa pagiging eksklusibong ahente, ang aming posisyon at reputasyon sa mundo ng negosyo ay tumaas sa isang bagong pinakamataas na antas. Ngayon, lahat ng mga negosyante ay nagsisikap na kunin ang aming mabuting panig. Oo, hindi kami kumikita mula sa panig na ito, ngunit mula sa iba pang mga negosyo, ang aming mga benta ay tumataas. Ngayon, natatakot ako na ang mga nasa kakilakilabot na sitwasyon ay si House Colton at Lane. 1418. Para sa masasamang balita ay mabilis na sumakay, habang ang magandang balita ay umaakay sa kalaunan, si Julian ay naghahanap ng problema ni Daryl at napuruhan. Ang balitang ito ay napakabilis na kumalat na parang ang balita mismo ay may mga pakpak. Ngayon alam na ng lahat na sinubukan ni Julian na akitin ang nobya ni Daryl at binigyan ng mabigat na parusa. Si Julian ay mahina sa simula, kaya walang tao ang talagang naawa sa kanya. Nadama nilang lahat na nararapat sa kanya ang parusang ito. Ito ang paraan ni House York para gawin ito, itinulak nila ang lahat sa iba, at sinisisi ang iba. Si House Wu, sa kabilang banda, ay isa sa pinakamahina sa mga marangal na bahay. Nag-ensayo sila ng pisikal na sining, at ang pinakanamumukod tanging isa ay nasa kalagitnaan pa lang ng mystic class, na kamakailan lang ay nakuha niya ang isang pambihirang tagumpay. Ang kanilang mga card ay mahina upang iharap sa entablado, lalo na, mayroong isang balita kamakailan, na nagsasabing sinaktan ni Chester ang magkapatid na Turner at lahat. Si House Turner ang nangunguna sa mga maharlikang bahay ngayon, tiyak na mapipilitin si House Wu sa pagkakataong ito sa panahon ng pulong. Jingjing, ano sa tingin mo? Hindi nagkomento si Edmund sa mga iniisip ni Tommy at Andy. Sa halip, tumingin siya kay Jasmine at nagtanong. Lolo, sa palagay ko tayo ay nasa pinakamalaking panganib sa oras na ito. Nag-isip si Jasmine at sinabi ang kanyang salungat na opinyon. Pinakamalaking panganib. Si Andy at Tommy ay parehong natigilan. Hindi sila makapaniwala sa sinabi ni Jasmine. Bakit mo naman nasabi? Ayaw mo bang sabihin sa amin ang mga dahilan? Tumango si Tommy at hindi rin nagkomento. Seryoso ang mukha niya, hindi nagre-react. Si Edmund ay isang taong gumanap ng bahagi sa matataas na lipunan. Siya ay isang matalinong matanda, nakakakita siya ng pinakamaliit na detalye, at ang kanyang kakayahan sa paglutas ng problema ay nangunguna. Hindi katakataka na tuwang-tuwa ang mga tao ng House Lane nang malaman nila na mabubuhay pa si Edmund ng isa pang 10 taon, kung hindi, ang pag-asa kay Edmund Lane ay magiging isang malaking sakuna, si House Lane ay masisira sa lalong madaling panahon. Kahit na si Tommy ay matatag, at ang kanyang pananaw ay mas bukas, ang kanyang karunungan ay medyo kulang. Samantala, mababaw ang pananaw ni Andy. Kaya niyang magpanatili ng negosyo ngunit imposible ang pagpapalawak nito. Ang tanging tao na mapagkakatiwalaan ay ang apo ni Edmund. Inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa apo nitong si Jasmine, ngunit hindi sa kanyang apo. Masyado pang bata ang anak ni Tommy. Kung ang kanyang apo ay kasing talino ng kanyang apo, maaaliw si Edmund. Ang mga bagay ay patuloy na nagsasabi sa akin na ang pulong sa oras na ito ay hindi magiging mapayapa. Mahinahong sabi ni Jasmine. Si House Colton ay maaaring mukhang malapit na silang mahulog, ngunit mayroon silang 2 ultimate card sa kanilang palad. Oh! Parehong nabigla sina Tommy at Andy. Hindi nila inaasahan kahit na si House Colton ay may 2 card na hindi pa nabubunyag. Hindi ba ito medyo nagpapalaki? Ang una, may engagement sila sa sinaunang sekta. Alam nating lahat ito, maaaring mukhang walang kwentang card sa ngayon, ngunit sa totoo lang, kung ang mga tao mula sa sinaunang sekta ay hindi humiling na putulin ang pakikipag-ugnayan, ang epekto ay nariyan pa rin para magamit. Sabi ni Jasmine. Si Tommy at Andy ay mukhang naliwanagan na parang ang katotohanan ay bumungad sa kanila. Halos nakalimutan nila ang katotohanan na mayroon pa ring card na ito si House Colton upang laruin. Tama, kung ang mga tao mula sa sinaunang sekta ay hindi humiling na itigil ito, ang pakikipag-ugnayan ay patuloy pa rin.
Sa madaling salita, si House Colton at ang mga tao mula sa sinaunang sekta ay magkamag-anak pa rin sa kasal. Anong makapangyarihang pag-iral ang sinaunang sekta? Kahit na ang nakatagong bahay na Maharlika ay walang mga bola upang hawakan ang mga ito, pabayaan ang karaniwang mundo noble house. Kung aalisin ni House York si House Colton sa listahan at nalaman ng sinaunang sekta, babagsak si House York, at magiging pandemonium ang buong kaganapan. Pangalawa, ito ay walang iba kundi si Terence. Nagpatuloy si Jasmine. Ito ang naisip ko. Siya na siguro ang huling paraan. Terence. Terence at House Colton. Natigilan si Tommy. Oo, ang pinakabatang apo ni House Colton si Yasi ay tumutuloy sa kanyang soulmate si Cheryl at ang relasyon nila ni Terence ay mukhang super close. Ang proteksyon ni Terence ay hindi balita sa mundo. Kung may humawak sa mga taong nakapaligid sa kanya, mamamatay lamang sila o mapilayan. Kahit na ang Hidden House Pitts at Hidden House Hale ay hindi niya kapantay, lalo pa ang isang House York. Nagpatuloy si Jasmine. Kung talagang gusto ni Terence na idikit ang kanyang ulo, sa palagay ko ay magiging ligtas si House Colton mula sa pulong na ito. Terence. Oo, kung makialam si Terence, magiging mas madali ang mga bagay. Tumango si Tommy at sumang-ayon. Jingjing, sinusubukan mong sabihin na baka tingnan ni Terence si House Colton. Hindi lang pwede. Kung ibinuka ni Yasi ang kanyang bibig, ito ay 100%. Sinabi ni Jasmine, ayon sa aking kaalaman, si Yasi at Terence ay sobrang malapit. Kung gayon si House Wu. Tama, naiintindihan ko na, si Terence pa rin. Si Tommy ay nakapag-isip pa sa tulong ng pahiwatig ni Jasmine. Tinanggap ni Chester ang tagasunod ni Terence bilang kanyang boss, kaya natural, hindi rin sila papansinin ni Terence. Tama ka, iyon ang dahilan kung bakit si House Lane ang nasa pinakamalaking panganib sa lahat. Pero sa kabutihang palad, hindi rin gumaganda ang house kang nakipag-away sila kay House Turner. Naniniwala akong tiyak na tatanggihan ni House Turner ang kanilang kahilingan kung susubukan nilang makapasok sa listahan. Hindi kailanman sasaktan ni House York si House Turner sa suporta ng nakatagong House Pitts sa likod nila, kaya hindi pa rin malaking banta si House Kang sa atin. Nagpatuloy si Jasmine. Ngunit hindi rin natin maaaring ibaba ang ating bantay. Sino ang nakakaalam kung paglalaroan tayo ni House York? Tumango sina Tommy at Andy, pareho silang sumang-ayon sa sinabi ni Jasmine, at habang sa wakas ay ibinuka ni Edmund ang kanyang bibig para magkomento. Naiintindihan mo na ba ngayon? Gawin mo ng maayos ang sarili mong trabaho. Sa teoryang pagsasalita, si House Lane ay wala sa danger zone, ngunit marami pa ring hindi alam na posibilidad. Gayunpaman, binanggit nga ni Jingjing, kahit na idikit ni Terence ang kanyang ulo sa usapin ni na House Colton at House Wu, maaaring ganoon din ang gawin niya sa atin. Hindi nagtagal, sa ilalim ng mungkahi ni Jingjing, magiging malapit na ang aming relasyon ni Terence, magiging malapit na ang aming relasyon ni Terence honeymoon. Naiintindihan namin. Tumango sina Tommy at Andy. Samantala, si Lolo Claudius Colton lang ang nag-aalala pa rin sa meeting. Hindi maganda ang mga bagay para sa kanya, paano niya ito haharapin? Ngunit ano man ang mangyari, kailangan niyang dumalo sa pulong. Kung hindi, maaaring isipin ng mga tao na pipiliin niyang alisin ang kusang loob. Hindi ba ito ang gustong makita ni House York? Sa mungkahi ni Julian, medyo nabigla si Lolo Claudius dito. Ang pagpapakasal kina Yasi at Terence ay isang malaking pagbabago sa sitwasyong kinalalagyan nila. Natural, kayang lutisin ni Terence ang mga palaisipan, kahit na gustong ilipat ni House York si House Colton, wala silang magagawa laban sa kanya. Gayunpaman, ang pangunahing problema ay ang sinaunang sekta. Si Lolo Claudius ay walang lakas ng loob na putulin ang pakikipag-ugnayan mismo. Kung kikilos siya sa sarili niyang inisyatiba at ipakasal ang kanyang apo kay Terence, ano ang gagawin ng sinaunang sekta? Kung ilalabas nila ang kanilang galit, ang mga taong magdurusa ay hindi siya nag-iisa kundi pati na rin si Yasi. Ngayon, ang tanging alalahanin ay ang pag-alis sa titulo ng marangal na bahay. Si House Colton ay buo pa rin, at ang kayamanan nito ay walang dapat ikabahala.
Sa hinaharap kung ang mga tao mula sa sinaunang sekta ay dumating upang imungkahi ang kasal, si House Colton ay babalik sa mga araw ng kaluwalhatian nito. Kaya para sa kapakanan ni House Colton, pinili ni Lolo Claudius na dumpense sa halip na atakehin. 1419. Agad na sumugod si Elder York patungo sa lungsod ng Stonegate pagkatapos umalis sa libingan. Wala siyang ginawa para pabagalin mas mabilis pa sa rabbit ang pagtakbo. Hindi siya natakot kay Terence na agawin ang Chi Gathering Pill, ngunit nalaman niyang nalason siya. Bago lumabas sa libingan, pagkatapos na mabaril ng mga palaso, naisip ni Elder York na hindi malaking bagay na abalahin ngunit pagkatapos makalabas sa libingan. Pakiramdam niya ay nagsisimula ng umikot ang kanyang ulo at may mga pantal sa buong katawan. Ayon sa pagsusuri ni Elder York, malamang na nalason siya. Uminom nga siya ng isang anti-toxic na tableta, isa ito sa mga espesyal na pildores na nilikha ng Hidden House, kaya nitong in-neutralize ang karamihan sa mga lason, kaya naisip niyang magiging maayos na siya pagkatapos na inumin ito. Gayunpaman, sa gabi, nalaman ni Elder York na hindi ito ang kaso, ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga pulang tuldok, at ito ay dumarami. Maliban sa pagkahilo sa malabong paningin, ang sitwasyon ay nagiging mas malala. Sinabi sa kanya ng kanyang subconscious na may mali. Nagsisi siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya dapat inatake ang lalaking magnanakaw. Kung hindi niya mali ang pagkalkula ng lakas ng lalaking magnanakaw at ng kanyang mga kasama, hindi niya madadaanan ang lahat ng ito sa pananatili sa tabi ng lalaking magnanakaw. Dahil alam niyang hindi gumagana ang antitoxin pill, hindi nang ahas si Elder York na manatili ng matagal. Muli, sumugod siya patungo sa lungsod ng Stonegate at nakahanap ng isang guest house upang manirahan sandali. Mabilis niyang nakontak ang Hidden House York, ang namamahala sa kanya ay ang mayordomo ng House York. Butler York, si Hugh York. Sabi ni Elder York nang may paggalang. Oh, ikaw pala, Hugh. Nakumpleto mo na ba ang iyong misyon? Nakalabas ka na ba sa libingan? Nakuha mo na ba ang mga bagay na hinahanap namin? Tanong ni Butler York. Nabigo si Elder York sa mga tanong, itinayan niya ang kanyang buhay para makapasok sa libingan at muntik nang mamatay mula rito, ang lahat ng taong ito mula sa nakatagong bahay na si York ang nag-aalaga ay ang mga bagay hindi siya. Ni isang salita ng kanyang kaligtasan, ang tanging naitanong niya ay tungkol sa mga kayamanan. Ang libingan ay lubhang mapanganib. Ako ay nalason. Nakarating na ako sa lungsod ng Stonegate, at ang antitoxin na tableta ay hindi gumagana, sa palagay ko ay hindi na ako makakatagal pa. Pakiusap, Mayordomo York, magpadala ng isang taong may mataas na kahusayan sa medisina upang iligtas ako. Galit na galit si Elder York sa loob, kaya nagpasya siyang huwag sabihin sa kanila ang pakinabang na nakuha niya mula sa libingan. Nalason. Anong ginagawa mo? Bakit naging pabaya ka? Natigilan si Butler York. Ibig bang sabihin ay nabigo ka sa misyon? Sinabi ko na ang libingan ay lubhang mapanganib. Ang grupong sumama sa akin ay halos patay na. Nakaramdam ng lamig si Elder York, tila hindi siya tinatrato ng nakatagong bahay York bilang bahagi nila. Isa lang siyang mongrel sa kanila, inuutusan siyang parang aso. I see. Nabigo si Butler York. Para sa nakatagong House York na magpadala ng isang tao upang iligtas ka ay imposible, maliban sa iyo, bilang bagong recruit lahat ng tao dito ay may record. Kami ay makikita kung kami ay pupunta sa karaniwang mundo. Hindi kami makikita doon. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging napakalaki. Butler York, ibig bang sabihin ay iiwan mo na ako? Nadismaya si Elder York, ang mga taong ito mula sa tagong bahay ay napaka-immoral ba nila? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, tinatanggihan na nilang tumulong noong malapit na siyang mamatay. Si Hugh, natural, hindi iyon ang intensyon ko. Naramdaman ni Butler York ang discomfort ni Elder York at mabilis na nagpaliwanag. Dapat mong maunawaan na tayo ay nasa mahirap na posisyon. Paano ito? Sa lungsod ng Stonegate, mayroong isang himalang doktor, siya ay mula sa nakatagong bahay Hale.
Ang kanyang pangalan ay Sumaowang, kami ay may kaugnayan sa tagong bahay na si York sa nakatagong bahay Hale, maaari kitang ayusin na makilala siya. Siyempre, tiyak na mangolekta sila ng ilang makatwirang bayad sa pagpapagamot. Wala akong magagawa tungkol dito. Ibigay mo na lang sa kanila ang gusto nila. Alam ni Butler York kung gaano nakakalason si Sumaowang ang taong ito ay sobrang calculative at masama paano niya aalisin ang lason ng hindi kumukolekta ng anumang bayad. Siyempre, kung gagamitin ni Butler York ang koneksyon ni na House York at House Hale para sa okasyong ito maaaring i-waive ang bayad sa pagpapagamot, ngunit may utang silang pabor sa mga Hale. Si Butler York ay hindi nagnanais na magkaroon ng pabor si House York kay House Hale dahil ang hue ay hindi katumbas ng halaga. Okay. Walang magawa si Elder York habang tinapos niya ang tawag. Huminga siya ng malalim at ibinugay iyon, sinusubukang pakalmayan ang sarili mula sa pagsabog. Naalala niya ang kinabukasan ng karaniwang mundo na si House York, kinailangan ni Elder York na lunukan ang lahat ng mga reklamo kung wala ang suporta ng nakatagong bahay na si York, ang bahay York sa karaniwang mundo ay hindi rin magtatagal. Sa lalong madaling panahon, isang mensahe mula kay Butler York ang ipinadala kay Elder York. Sa display ng kanyang telepono ay ipinakita ang address ni Sumaowang. Ipinaalam na ni Butler York kay Sumaowang na si Hugh ay pupunta para sa paggamot. Wala nang ibang pagpipilian si Elder York, hindi na niya kayang hilahin pa ang lason sa kanyang katawan na lumalawak. Tumungo siya sa direksyon ng floating cloud bar. Buti na lang, Earth-class master siya, nakatiis pa siya hanggang makarating sa destinasyon. Kung ordinaryong tao ang Nalason, baka nakaretain na siya at hindi na makagalaw ng kalamnan. Ngunit kahit na ganoon, halos himatayan si Elder York bago makarating sa floating cloud bar. Si Elder York siguro ito, Hugh. Nakuha ni Irving ang balita mula kay House Hale, na sinasabi sa kanya na bibisita sila ni Hugh para magpagamot. Excited na siyang i-welcome siya. Nakahanda na ang isang wheelchair sa pasukan ng bar, naghihintay sa pagdating ni Hugh. Ito ay isang malaking kliyente, pagkatapos ng lahat. Ang boss ng Common World na si House York, paanong hahayaan ni Irving na mawala ang gininto ang pagkakataong kumita ng pera? Siya ay nagduso mula sa malas. Ang bawat pangyayari, ang gusto lang niya ay patunayan ang kanyang sarili at ipagmalaki ang kanyang lolo, ngunit hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Ngayong paparating na si Elder York, kailangan niyang sipsipin siyang tuyo. Alam ng lahat kung gaano karaming pera ang kinikita ni House York, ang paraan ni Irving para kumita ng pera ay pareho sa House York, ngunit ang pinagkaiba lang ay seryosong kumikita si House York, at habang si Irving ay nagbabayad sa lahat ng ito, paanong hindi maiinis si Irving? Kung tungkol kay Irving, si Hugh ay isang puno ng pera. Hinding-hindi siya hahayaan ni Common World na si House York na mamatay ng walang ginagawa, ngayong ipinadala niya ang sarili niya rito para gamutin, maaawa siya sa hindi niya pagnanakaw kay House York. Oo, ako ito. Napapagod si Elder York. Excuse me, pero itatanong ko lang, nasa paligid ba si Sumaowang? Ang matandang ito ay Nalason at nangangailangan ng paggamot mula kay Sumaowang. Sa pagharap sa isang taong tulad ni Irving, si Elder York ay naglakas loob na huwag kumilos ng mayabang. Maaaring bahagi na siya ng nakatagong bahay York ngayon, ngunit nilinaw ni Butler York ang mga bagay-bagay sa pagitan nila. Isa lang siyang mongrel, ngunit si Irving, sa kabilang banda, ay iba. Isa talaga siya sa mga Hale, isang bastard na bata, ngunit mas mataas pa rin ang kanyang posisyon kaysa kay Elder York. Sumaowang, oo, syempre, naririto siya. Kuya York, mangyaring pumasok, papayagan kitang gamutin si Sumaowang. Nakangiting parang Cheshire Cat si Irving habang winuwagayway niya ang kanyang kamay para Senador Yason sina Cody at Janong na suportahan si Elder York sa silid. Si Sumaowang sa kabilang banda ay tumayo din at naglakad patungo kay Elder York habang sinimulan niyang i-diagnose ang kalagayan ni Elder York. Bagamat sinabi ni Elder York na siya ay Nalason, si Sumaowang ay kailangang kumpirmahin ito ng mag-isa. 1420
Nakatingin si Elder York kay Sumaowang nang may pag-aalinlangang mga mata nang makita niyang puno ng karayom si Sumaowang sa buong katawan niya, ngunit narito siya para gamutin, hindi ito ang tamang oras para magkomento. Bukod dito, hindi kailanman mauunawaan ng mga normal na tao kung ano ang ginagawa ng mga tao mula sa itaas. Marahil ito ay isa sa mga diskarte ni Sumaowang sa pagsasanay. Sino ang nakakaalam? Sina Sumaowang at Irving ay nakatadhana na magkasama sila ay isang perpektong tugma. Silang dalawa ay likas na masama. Sa totoo lang, alam ni Sumaowang na nalason si Elder York sa sandaling dumapo ang kanyang mga daliri sa palso ni Elder York. Ang ganitong uri ng lason ay malakas, ngunit ito ay isang piraso ng cake lamang sa kanya. Kung madaling maalis ni Terence ang lason, natural, hindi rin magkakaroon ng maraming problema si Sumaowang. Sa mga tuntunin ng kahusayan sa medisina, pareho silang halos pareho, ang tanging pagkakaiba sa pagitan nila ay ang isang dalubhasa sa pagliligtas ng mga buhay, at habang ang isa ay eksperto sa pananakit ng mga tao para kumita ng pera. Ang lason na ito ay napakalakas. Isa ito sa mga libong taon na lason. Inilabas ni Sumaowang ang kanyang daliri mula sa palso ni Elder York at pinagkunot ang kanyang mga kilay. Ang lason na ito ay hindi isang karaniwang lason, ito ay isang nawawalang lason. Kahit na nakita ko lang ang mga ito sa ilang mga sinaunang scroll. At ngayon, ang iyong kalagayan ay ganap na umaangkop sa mga sintomas ng lason. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Nagulat si Elder York nang marinig niya ang diagnosis. Narinig niya ang malaking pangalan ni Sumaowang bilang pinuno ng mga doktor ng nakatagong bahay na si Hale, at lahat siya ay tiyak na hindi isang simpleng karakter kung sinabi niyang makapangyarihan ang lason, kung gayon ang kanyang kalagayan ay malubha, makakaligtas kaya siya sa trahedyang ito. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, lalong naging bigo si Elder York. Mula sa pagpasok sa puntod hanggang sa muntik ng mawala ng buhay, hindi man lang siya pinansin ni Hidden House York, neutral ang ugali nila sa kanya, ito ang nagpaasar sa kanya. Hindi imposible ang mga bagay. Maswerte ka sa pagkakataong ito nang mabasa ko ang tungkol sa 1,000 taon na lason. Nakita ko rin ang panlunas. Elder York, itinuturing kang napakaswerteng nakilala mo ako, kung makakahanap ka ng iba, kamatayan lamang ang naghihintay sa iyo. Originally, Sumaowang came from the Hidden Noble House. At saka, hindi naman mababa ang posisyon niya doon, kaya hindi niya kailangang magpakita ng anumang paggalang kay Elder York kapag nagsasalita siya. Sumaowang, pakiusap, kailangan mong iligtas ako. Tiyak na babayaran ka ng matandang ito. Namula ang mukha ni Elder York nang marinig niyang may pag-asa. Pwede nating pag-usapan yan mamaya. Hindi mo na ako kailangang bayaran ng malaki. Taga-bahay York ka, at taga-bahay Hale ako, konektado tayo sa kasal. Natural, gagawin ko ang lahat para mailigtas ka. Mapagbigay na sabi ni Sumaowang. Kahit na, maraming salamat. Nagpasalamat muli si Elder York. Pero, bumalik si Sumaowang sa pangunahing paksa. Napakalakas ng lason na ito, ang mga halamang gamot para gawing panlunas ay likas na napakamahal. Mayroong 1,000 taong balahibo ng bulaklak na ugat, 10,000 taon na snow lotus, 3,000 taon na ginseng at iba pa. Ang halaga ng mga halamang ito. Huwag kang mag-alala, ipaubaya na lang sa matandang ito ang pera. Paano ko pahihintulutan si Sumaowang na magbayad ng bayad? Nandito ka para iligtas ako, at ang matandang ito ay walang hanggang pasasalamat, paano ko hihilingin sa iyo na bayaran ang mga halamang gamot? Nagpatuloy si Elder York. Magkano ang halaga ng mga halamang ito? Hindi gaano, halos 1 bilyon ay sapat na. Tumango si Sumaowang at sinabing, magkano? Natigilan si Elder York at naisip na hindi siya nakikinig ng malinaw. 10 bilyon. Ulit ni Sumaowang. Naging bato si Elder York na nakadapa ang panga. 10 bilyon. Ito ba ay isang universal na biro? Pag-alis ng lason para sa 1 bilyon. Gawa ba sa diamante ang mga halamang iyon?
Kahit na ang mga halamang ito ay gawa sa diamante, ang presyo ay hindi ganito kataas. Ang kasakiman ni Sumaowang ay labis na nagulat kay Irving. 1 bilyon, talagang humiling si Sumaowang ng 1 bilyon. Mula sa pananaw ni Irving, ang pagtatanong ng 2 o 300 milyon ay higit pa sa sapat, ngunit si Sumaowang ay nagtatanong ng labis, siya ay napakasama. Gayunpaman, labis na nagustuhan ni Irving ang ideya. Young Master Hale, hindi mo ba iniisip na ang bayad dito ay medyo masyadong mataas? Bumalik sa katinoan si Elder York at tumingin kay Irving. Elder York, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ikinaway ni Irving ang kanyang kamay. Elder York, isipin mo, ang mga halamang gamot na ito ay kasing halaga at kasing bihira ng mga kayamanan. Kami, House Hale, ay walang masyadong stock. Ang mga kayamanan na ito ay para sa aking lolo at sa mga Panginoon sa bahay na mag-level up. Ngayon, wala kaming pagpipilian kundi gamitin ang mga halamang ito sa iyo, isipin ang mga kahihinatnan na ay dudulot nito sa amin, at ang mga miyembro nito ay kung saan kailangan namin ang isa. Dapat na hanapin ang mga halamang ito. Malapit nang makapasok si Lolo sa Sky Class ngayon. Kami, si House Hale ay gumagawa ng malaking sakripisyo para iligtas ka. Ang mga salita ni Irving ay ikinagalit ni Elder York. Kahit na ang mga halamang gamot ay kasing halaga ng mga kayamanan, hindi naman kailangang 1 bilyon, di ba? Akala mo ba tulala talaga ako? Si House York ay may mga kayamanan din, maaaring wala silang 1,000 taong balahibo ng bulaklak na ugat, ngunit ang mga kayamanan na mas mababa sa ranggo na ito ay magagamit pa rin. Hindi siya naniniwala na si House Hale ay may napakaraming kayamanan, gaya ng sinabi nila. Gayunpaman, kahit na hindi siya naniniwala sa kanila, wala siyang pagpipilian, ang kanyang buhay ay nasa kanilang mga kamay, hindi pa niya kayang saktan ang mga tao mula sa House Hale. Young Master Hale, napakalaki pa ng bayad para sa matandang ito dito. Sa tingin mo, mababawasan mo ng kaunti. Pinigil ni Elder York ang kanyang galit at magalang na nagtanong. Hindi naman siya pwedeng lumayo sa bar, di ba? Wala kahit 1 sentimo. Ikinaway ni Irving ang kanyang kamay. Elder York, sa totoo lang, ibinibigay namin ang presyong ito dahil taga-bahay York ka, kung ibang tao ito, hinding-hindi ibebenta ni House Hale ang mga kayamanang ito sa halagang 1 bilyon lang. Ito. Gusto silang pagalitan ni Elder York, nag-iinarte pa silang mabait dito, ha? Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magsalita. Walang ibang pagpipilian ang matandang ito dito. Kung magkano ang pera ng nakatagong bahay York, alam ito ni Elder York. Nakuha nila ang kanilang pera mula sa karaniwang mundo na si House York, paanong hindi niya malalaman ang tungkol dito? Gayunpaman, posible bang bayaran ng nakatagong House York ang bayad sa pagpapagamot, hindi ba? Si Elder York ay lubos na nadismaya sa kanilang tugon. Nanlamig ang kanyang puso, naalala iyon. As far as he was concerned, isa lang siyang mongrel para utusan, mamatay man o hindi, wala itong kinalaman sa kanila. Kaya't ang pag-iisip na tawagan ang nakatagong bahay na York ay hindi kailanman lumitaw sa kanyang isipan. Tungkol sa common world na si House York, naniniwala si Elder York na si Leon ay magagalak na magbayad ng medical fee kung tatanungin niya siya, ngunit kung magkano ang pera ng common world House York, alam na alam ito ni Elder York. Mayaman ang Commonwealth's House York, ngunit ang lahat ng perang iyon ay ibinalik sa tagumpay na si York. All these years of earning, baka 1 bilyon lang ang available in cash. Kung ang pera na ito ay ginamit upang alisin ang lason sa kanyang katawan, ano ang mangyayari sa karaniwang mundo na si House York? Hindi ba't sinira niya ang sarili niyang bahay? Hindi kayang maging makasarili si Elder York. Oh! Narinig ko na ang House York ay may 1 bilyong halaga ng mga ari-arian, hindi. Elder York, hindi ka ba hindi tapat dito? Hinukay ni Irving ang kanyang tainga gamit ang kanyang daliri. Bagaman ako, si Irving, ay hindi masyadong matalino, hindi mo basta-basta ipagpalagay na ako ay isang tanga para lokohin mo, di ba? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.